Pakiusap. Ibalik mo ang pera ko. Ang perang natalo. Walang dahilan para ibalik. Sige, isa pa. Pwede? May pera ka pa ba? Hindi ba ang bahay at kotse, natalo mo na lahat? Meron. Hihiram ako ng pera. Hindi ba sa mga kamag-anak nang hiram ka na lahat? Paano mo nalaman? Kung hindi, putulin mo ang mga kamay ko at ibalik mo sa akin ang ilang pera. Maglaro pa tayo ng 2 beses. Dalhin na ang tao. Asawa, bakit kayo nandito? Dito ka nakikipagtagal, ayaw umalis. Siyempre tatawag ako dumating ang pamilya mo. Asawa, Ayos lang ako. Huwag kang lumapit. asawa. Talo ka ba talaga sa kanila ng 800,000? Asawa, ako ang may sala sa'yo. Inaya nila akong uminom. Hindi ko namalayan na iloko ako ng pera. Pasensya na sa'yo at kay Xiaobao. Bakit ang tanga mo? Hindi ko rin alam. Isang gabi lang, natalo ako ng sobra. Hindi mo ba sinabi na ilang piso lang ang nilalaro mo? Sila ang nagtrap sa akin. Ako ang tanga. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Bakit hindi mo sabihin na adik ka sa sugal? Mukhang na-setup si tatay. Hindi ko inaasahan na ako, ang god of gamblers na si Gao Jin, na muling nabuhay, makakaranas pa ng ganito. Nung nakaraang buhay, ako ang nangingibabaw sa buong mundo na hindi kailanman natalo. Ang god of gamblers na si Gao Jin Ang aking mga kamay ay tinawag ng mga dayuhang media. na kamay ng Diyos. Ako ang laging panalo sa laro. Pero alam ko rin ang panganib nito. Kapag tumapak, anumang oras ay masisira. Taya ka sandali, talo ka, habang buhay. Paggising mo, huli na ang pagsisisi. Ang hindi pumusta ay panalo. Mukhang hindi simple ang lugar na ito. Ang mga taong ito naglakas loob na magplano laban sa tatay ko. Talagang walang takot sa kamatayan. Asawa, ako ang may sala sa'yo. Hindi ako dapat nagsugal. Patawarin mo ako. Asawa, bakit hindi mo para sa akin at kay Xiaobao isipin? Asawa, kung hindi mo ako patawarin, ako ay. Mahal, Mahal, pasensya na sa'yo. Sa susunod na buhay na lang. wag. Kung gusto mong mag-away, sa labas kayo. Huwag mong dumihan ito. Mahal, kasalanan ko ito. Wala akong silbi. Mahal, huminahon ka. Mahal, nandito ako para sa'yo. At si Xiaobao. Tatay, kikitain ulit ang pera. Kasalanan ni tatay. Tatay, pasensya na sa'yo. Okay lang. Okay lang. Pwede tayong magsimulang muli. Imposible. Natalo ko na lahat. Ang kotse at bahay, natalo ko na lahat. Wala na akong babalikan. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Mahal, para sa akin at kay Xiaobao, simula ngayon, huwag ka nang magsabi ng ganyan. Sige? Tatay, 10 sugal, 10 talo. Huwag ka nang sumugal. Ang galing ng 10 sugal, 10 talo. Ang galing mong magsabi, mas matalino ang anak mo kaysa sayo. Ang tanging paraan ngayon ay ang gumamit ng diskarte para talunin ang sugal. Kung walang pera, umalis ka na. Hatid ang bisita. Umalis na tayo. Tatay, magsusugal pa tayo. Tuloy tayo sa sugal. Xiaobao, ano ba yung kalokohan mo? Siya, kung may pera kayo, tuloy lang. Ito ang akinaldo ko. 100 piso ito. Si. Kayo pong pamilya na ito. Nakakatuwa. Xiaobao, pasensya na anak. Si tatay ang may kasalanan. Hindi na tayo magsusugal. Umuwi na tayo, di ba? Ayoko. Xiaobao, kung magpapatuloy ka ng ganyan, mamalo si nanay sa'yo. Nanay, ikaw na lang ang pumalit sa akin sa baraha. Si Xiaobao, di ba? Etong pera mo, ano bang magagawa nito? Natatakot ka ba? Asawa, pasensya na. Ako ang hindi naging magandang halimbawa. Naging masamang impluensya kay Xiaobao. Pwede namang maglaro. Lahat ng pumupunta ay bisita. Para mawalan na kayo ng pag-asa agad. Umuwi na kayo. Nanay at tatay, makinig kayo sa akin at lumapit agad. Xiaobao, Ang ante ay 3 piso lang. Maglaro lang. Hindi naman malaki ang mawawala. Mukhang may pera pa ang pamilyang ito. Ubisin na lang natin lahat. Mag-deal ka na ng baraha. Ang baba ng ante, pero nagawa nitong mapatalo si tatay, mawala ang lahat ng ari-arian. Ang lalim ng tubig dito, tiyak na malalim. Narinig mo ba ang sinabi ng munting amo? Mag-deal ka na! Tayong dalawa, 3 deck ng baraha.
Pumili ka muna ng isang deck. Nanay, naaalala mo ba ang mga sinabi ko sa'yo dati? Nanay, okay ka lang ba? Ayos lang si nanay. Bilisan mo, umalis na tayo. Natalo sa sugal ang asawa mo. Gumagawa siya ng gulo sa loob ng bahay sa Alan. Dali! Nanay, nalinlang si tatay. Ayos lang. Isasama natin si tatay pa uwi ngayon din. Nanay, ano ang gagawin ko mamaya? Kailangan mo akong tulungan para mabawi natin ang pera. Dali, umalis na tayo. Xiaobao, ikaw. Nanay, maniwala ka lang sa akin. Asawa, ipinapangako ko, hindi na ako magsusugal muli. Umuwi na tayo. Itong duwag na lalaki. Kung may sasabihin ka pang isang salita, itapon natin siya sa labas. Sige, Ate Chani. Ako? Ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo na ang baraha. Buti na lang, dala ko pa ang espesyal na kakayahan ko noong nakaraang buhay. Ang aking paningin na tumatagos ay nakakakita ng anumang laki ng baraha. Nanay, piliin mo yung deck na yon. Paano naman yan? Nakuha mo nga ang pinakamalaking baraha. Swertihan lang ba? Mahal, alam kong mali ako. Umuwi na tayo. Kung matalo, isang laro lang at aalis na. Sige, sabi mo eh. Isang laro lang. Isang laro lang ha. Ma, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Para hindi na maisip ni Xiaobao. Para hindi siya matuto ng masama paglaki. Tatay, yung natalo mo. Lahat ng natalo mo kukunin natin sa sugalan. Tara, bilisan yung kumuha ng baraha. Bakit nakikipaglaro ka pa sa taong ito? May pera pa sila. Patagalin pa natin para lumaki utang. Kuya Gao, hindi naman gusto ng buong pamilya? Gusto niyang bumalik at gumanti? Isang laro lang naman. Ang asawa mo, gusto kanyang ipaghiganti. Huwag mong sirain ang saya. Yung anak ni Kuya Gao. Inilabas na lahat ang pera ng bagong taon. Tunay nga, anak ng dragon ay dragon. Anak ng phoenix ay phoenix. Kung ano ang magulang, ganoon din ang anak. Ma, paano laruin itong baraha? Hindi ko alam. Magkano ang taya nyo? Pinakamababang taya. 3 piso. 100 blind. Blind bet ng 100. Ay, hindi ka marunong tumingin ng baraha. Marunong na pala itong bata mag-blind bet. Ang tapang sa murang edad. Diretso sa maximum ang blind bet at ante. Xiaobao, hindi maganda to. Okay lang, pag natalo, pwede nang umalis. Magkano ang taya ni Chani? Hindi ako tatawag. Anong nangyayari sa'yo? Ang pinakamalaking baraha sa mesa. Napili ng batang ito. Obserbahan muna natin ang ilang rounds. Para na lang itong bitag. Magkano ito? Nanalo ka ng 3 piso. Yehey! Panalo tayo! Kuya Gao, gusto nyo ba ng isa pang laro? O saka umuwi at sa asawa nyo lumuhod at humingi ng tawad? Mama, isa pa! Sige, bigyan niyo rin ako ng baraha. Ngayong araw, laruin na lang natin na parang bahay-bahayan. Sige, kuya ba? Ang galing, pinakamalaki na naman ito. All in ako. Kapag natalo, matatapos na agad ang komedyang ito. Hindi kaya malaking baraha ito? Nag-blind ka pa rin? Haha, nakita nyo? Walang takot ang bata. Tatawag ako. Ate, ito ang aking respeto sa inyong pamilya. Tatawag na ako. Showdown na. Congratulations, ate. Panalo ka na naman. Ah? Nanalo ka ng mahigit 200 piso. Ang liit ng ante. Hindi pwedeng si Daddy natalo ng ganoon kalaki sa isang gabi. Nanay, yayaman na tayo! Xiaobao, si tatay ay natalo ng maraming pera kagabi. Hindi sapat ito para punan ang pagkatalo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Mahal, Kuya Gao, huwag kang mag-alala.
Ate, ang galing ng swerte mo, di ba? Nanay, kung patuloy tayong mananalo, makukuha ba natin ang pera ni tatay pabalik? Xiaobao, huwag tayong maging masyadong sakim. Ang sugal ay parang walang ilalim na butas. Kahit gaano karaming pera ang mayroon ka, lalamunin nito lahat. At isipin mo, ang perang pinaghirapan ni na tatay at nanay, biglang mawawala lahat. Masakit, di ba? Mahal, kung gagawin ko ulit itong katangahan, putulin mo na ang mga kamay ko. Wala kang karapatang magsalita dito. Nanay, naiintindihan ko na. Sige, matalo na tayo ng mabilis para makauwi na tayo ng maaga. Nanay, pasensya na talaga. Nandito ako, mahirap matalo. Magpatuloy na tayo sa pagbigay ng baraha. Ate, tingin ko kung bawat round ay swerte ka. Bulag. Bulag. Lahat bulag na. Lahat bulag na. Itong round, bulag. Ikaw, tumigil ka na. Nanay, ang dami-dami nating panalo. Nanay, magiging mayaman na tayo. Ate, ang galing ninyo talaga. Sunod-sunod na 18 panalo. Baka swerte lang naman. Tulungan mo akong mag-compute. Magkano ang napanalunan natin? Nanalo ka ng mahigit 7,000. Ang panalo ay dahil ang bangkero ay sinadyang nagbigay ng pain. Para akitin ang biktima na manalo muna ng kaunti. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkontrol sa laro, patalunin tayo ng lahat. Hindi tama. Marami akong panalo. Pero 7,000 lang na panalunan ko. Paano ka naman natalo ng ganoon kalaki? Paano ka natalo ng ganyan karami? Hindi ko rin alam kung paano naubos lahat nung naadik ako. Imposible naman. Sa una panalo ako palagi. Akala ko swerte lang. Pero hindi ko inaasahan. Hindi mawala ang kasakiman, panalo muna tapos talo. Pasensya na. Mali ako. Huwag na kayong mag-usap ng personal. Kung laro pa, mag-deal na tayo. All in ako sa round na ito. Ang galing at tapang ng misis. Talagang hinahangaan kita. Sa round na ito, tumatawag ako. Svete lang. Sandali, misis kung maglaro tayo ng mas matapang. Ante, mananatiling 3 piso. Pero pwedeng multiple lang taya. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Wag, mahal. Naalala ko na. Ganyan ako kagabi. Masyadong malaki taya. Una, natalo ang sasakyan. Tapos ang bahay. Kuya Gao, hindi naman kayo tanga, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa ganitong maliit na pusta, kahit 7 araw panalo, hindi ninyo mababawi ang 80,000. Kung ganito, talagang hindi mababawi ang puhunan. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang magtaas ng taya. Ang matrikula ni Xiaobao. Ang operasyon ni tatay. Hindi ako sakim, isa pang laro. Oo, isa lang. Mabawi man lang ang isang katlo. Ay, pagod na rin ako. Kung ayaw ninyo ng ganitong laro, hindi na ako sasama. Hindi na rin ako lalaro. Mahal, umuwi na tayo. Mami, magpatuloy tayo sa laro. Anong sinabi mo? Kalokohan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi magpapatuloy, hindi na ako mag-aaral. Araw-araw akong tatakas. Ang laki ng bisyo mo sa kabila ng bata ka pa. Kuya Gao, ang galing ng pamilya ninyo. Parang mga alamat. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano? Hindi kayang makipaglaro? Sinasabi ko lang, ang anak mo mas magaling pa sa magulang. Ikaw, Subukan mong sabihin muli ang tungkol sa anak ko. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Xiaobao, bakit mo ginawa iyon? Nanay, nakikita ko ang laki ng baraha. Ano? Maniwala ka sa akin, bawat baraha para sa akin, transparent sila. Totoo ba iyan? Hindi mo niloloko si nanay? Toto, hindi ako nagsisinungaling. Honey, huwag kang tumaya. Pwede pa tayong magsimula muli. Huwag kang maingay. Ayaw kitang kausapin ngayon. Honey, Nanay, tignan mo doon, malamang lalabas ang trails. Buksan o hindi? Buksan. 336. At ang baraha natin ay 89K.
Xiaobao. Kaya pala lagi akong nananalo. Dahil sa aking Xiaobao. Nanay, huwag kang matakot, poprotektahan kita at si tatay ni Xiaobao. Oy. Anong nangyayari? Parang nagdradrama kayo dito. Ituloy natin. Honey, bakit mo pa itutuloy? Ngayon wala na tayong lahat. Halika. Natatakot ba kayo? Nakakagat na ang isda. Gusto nyo ba ng fried o steamed? O kaya gawin nating 3 luto ang isda. Tapos na kayo. Sige, maglaro tayo ulit. Kung gusto ni ate maglaro, ako na lang ang mag-shuffle ng baraha. Mas mabilis pa. Ha, Sige, Tiyobulag, ikaw na mag-shuffle. sandali. Malulungkot kayo sa laro namin. Kamay ng anino ay kombinasyon ng pag-shuffle, pagbigay at paghagis na kayang dalhin ang magandang baraha sa kamay mo. Pwede ring magtago ng baraha ng walang ingay. Na-shuffle. Di ko akalaing makikita ko ang ganitong technique dito. Pero sa harap ko, ito'y parang nagtuturo ng isda sa dalampasigan. Xiaobao. Ma, huwag kang mag-alala, nandito ako. Taya na. Tapusin na natin. Sa tingin ko, wala ng pera ang pamilyang ito. Kahit maliit, pera pa rin. Lunukin natin lahat, pati buto. Mukhang hindi ko sila dapat pakawalan. Noong nakaraang buhay, ang perang napanalunan ko ay ibinigay ko sa charity. Dahil nakakita ako ng maraming tao na naging pulubi, mas malala pa, nawasak ang pamilya, Salamat, amo. nawalan ng buhay. Ang mga manlolokong ito ay hindi nagsusugal kundi naghahabi ng lambat. Bawat laro hinihintay ang biktima na pumasok. Ate, umuwi na tayo. Ate, Mukhang sasabak na sila. 1,000. 1,000 rin ako. Xiaobao, ang baba yata ng baraha natin. Tawag! Naniniwala ako sa iyo. Ang baraha na ito ay hinugasan ko. Hindi ka makakakuha ng malaking baraha. Susunod din ako. C. Magdadagdag ako ng 10,000. Susunod din ako. Pero, ate, sa kamay mo, mukhang wala ka ng ganoong karaming pera. Kulang na ang chips, di ba? Okay lang. Makakautang tayo. Ang asawa ko ay natalo ng 800,000 kagabi. Kaya uutang ako ng 800,000. Napirmahan na. Ituloy natin. Sige ate, dahil matapang ka, kung gayon, sasabayan namin kayo hanggang dulo. Ate, gusto mo bang tumawag? Lahat ng chips na ito, itataya ko. 800,000. All in ako. Anong nangyayari? Malaki ang taya. Baliw ka ba? Ate, isang round lang ito at nag-all-in ka ng 800,000. Bakit? Hindi pwede? Siyempre pwede. Sinabi ko na kanina. Walang limit ang taya. Pwedeng, malaki ang taya. mahal? Kumalma ka? Pwede? Tumahimik ka. Kailangan kong mabawi ang natalo mo kagabi sa pamamagitan ng panalo. Talagang magkapamilya nga kayo. Magkapareho ang ugali. Kapag nanalo, nagiging mayabang. Mahal, napakadelikado ng ginagawa mo. Ngayon alam mo na ang panganib? Kung pupunta ka pa rito sa lugar na ito, huwag mo na akong tawaging asawa. Bitawan mo ako. Kuya Gao, huwag mong sirain ang patakaran. Mga manloloko kayo. Hindi kayo tao. Ate, itong round na ito, hindi pa siguradong matatalo ka. Bakit ka nagmamadali? Tiyak na panalo to. Mahal, dalhin mo na si Xiaobao at umalis na kayo. Ilagay ang chips sa mesa. Huli na para umalis. Tigilan nyo na ang daldal? Tatawag ka ba? O hindi? Tatawag ako. Ate, dahil matapang ka, kailangan naming sumunod. Halika, kunin mo ang card ko.
Ang card na ito ay may eksaktong 800,000. Ito ang aking ipon sa mga nakaraang taon. Mommy, huwag kang matakot. Nag-init ka na rin. Ang galing ko sa pag-shuffle. Perpekto. 10 taon na walang aberya. Hindi niya ako madadaya. Sa round na ito, hindi na ako tatawag. Maglaro lang kayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kaya ang perang ito? Ay, Kuya Tiamba? Magsasawa na ako. Sa round na ito, sapat ka na para sa akin. Si. Kaya ibubunyag ko na ang mga baraha. Straight. Wow, ang pinakamalaking straight. Talo na talaga. Ang pamilyang ito, baka mawalan ng lahat. Naku, ang laki ng baraha. Talagang nag-shuffle siya ng magandang baraha para sa sarili niya. Ate, ang dami mong panalo. Oras na para manalo ako ng isang beses. Di ba? Hindi sa sinasabi ko, ate, sa round mo na ito, talagang masyado kang nagmadali. Mga halimaw kayo, mga manloloko kayo. Dinadaya ninyo ang aming pamilya. Kakarmahin kayo. Kuya Gao, hindi namin kayo pinilit na maglaro ng baraha. Kusang loob lang naman, di ba? Mga manloloko kayo, mga halimaw kayo. Gaw, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung hindi, puputulin ko ang dila mo para makalabas ka. Bitawan mo ako. Bitawan. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, nanay. Nandito ako. Sigurado ka ba? Ate, ibukas mo na ang baraha. Ang liit ng baraha. Talo na tayo. Ibukas mo na. Bukas na. Bukas na. Bukas. 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 Bukas na kasi. Huwag kang matakot, nanay. Mananalo tayo. Siguradong mananalo tayo sa round na ito. Talo kayo. Tigilan mo yang pag-bluff mo. Mahal ko, Xiaobao. Ako ang may kasalanan sa inyo. Ako nga ang may sala sa inyo. Nanay, ibukas mo na ang baraha. Sige. Gagalaw na ako. Panahon na para makita nyo. Noong nakaraang buhay, nilakbay ko ang buong mundo. Ang aking hindi matatalong diskarte sa baraha. Isang baraha ang magtatakda ng kapalaran. Bilisan mo, ate. Ibukas mo na. Xiaobao. Imposible. Triple. Nakakuha kami ng triple. Ay, ang swerte talaga. Sobrang galing. Ilang taon na akong naglalaro, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Xiaobao, nanalo na ba tayo? Imposible. Imposible. Ako ang nag-ayos ng baraha na ito. Ang binigay ko sa kanya ay magkakaibang baraha. Paano naging triple? Nakaluto na. Sa 10 taon, hindi pa ako nagkakamali. Pero ngayon, natalo ako sa babaeng ito. Ano ang nangyayari? Nakakita tayo ng tunay na manlalaro. Hindi dapat ganito. Binantayan ko siya buong oras. Hindi man lang siya gumalaw. Nag-aarte lang ba sila? Nagpapanggap na mahina pero malakas pala. Mahal, tayo na. Tigilan na natin ang laro, okay? Hindi na ako magsusugal ulit. Xiaobao, uuwi na tayo. Sandali. Anong gusto niyong gawin? Ano? Ate, mukhang hindi tama ang triple mo. Nanggugulang ba ang babaeng ito? Hindi halata. Hindi nyo ba kayang matalo? Kung wala kayong problema, suriin niyo ang baraha. Suriin ang baraha. Ano pang hinihintay nyo? Suriin ang baraha. Teka, anong karapatan yung suriin ang baraha? Anong karapatan? Dahil sa mga matang ito, sa 10 taon ko, mahigit 100 manloloko na ang nahuli ko. Hindi halata. Marunong pala manloko ang babaeng ito. Kinalit si Tian. Ang kanilang napanalunan kanina, kailangan nilang ibalik ng buo kasama ang tubo. May ebidensya ba kayo? Tama. Noong nanalo kayo, bakit hindi kayo nagsuri? Masyadong hindi patas. Kinakabahan kayo. Kayo ang ayaw matalo. Ano ba ang makuha ng magandang baraha? Mga tao, makarunong ba?
Tama, tama. Siya ang ayaw matalo, ayaw matalo. Ako ang ayaw matalo? Kung malinis ang iyong triple, puputulin ko ang aking kamay. Kuya, huwag kang mainit ang ulo. Mas pamilyar ako sa baraha kaysa sa babae. Siguradong ang kanyang triple ay galing sa daya. Sige, yan ang sinabi mo. Pero kung ang barahang ito talagang may daya, kayo at ang inyong pamilya ngayong gabi ay lalabas ng nakahiga sa pintong ito. Mahal, huwag kang makipagsapalaran sa kanya. Mami, huwag mag-alala. Surin. Buksan. Buksan. Ginagawa niyo akong tanga sa inyong daya. Mamaya, gagawin ko kayong Magbayad ng halaga. buksan. Imposible. Hindi ito posible. Sigurado akong Kuya Tianba, ano bang nangyayari? imposible. Talagang imposible ito. Hayop. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Diyos ko, Tiange. Bage, hindi ko po kaya. Baka naman itong babae ay talagang napakaswerte. Nakakuha ng triple. Sa bandang huli, Si Tianba, hindi marunong matalo. Tiningnan mo na ang mga baraha. Wala kaming daya. Nirumatang lahat. Malas na bagay layas. Tienge, ayon sa patakaran, kailangan mong iwan ang kamay mo. Ay naku, bakit ka masyadong seryoso? Kuya Gao, wala kang sense of humor? Ang nangyari ngayong gabi, isipin na lang nating misunderstanding. Kunin niyo na ang pera. Ano sa tingin mo, Kuya Gao? Kunin ninyo ang perang ito. Pwede na ba talaga kaming umalis? Oo naman. Mahal, nakuha na natin ang perang natalo natin. Umalis na tayo. See? tapos na. Kung hindi sila aalis, mawawalan sila ng lahat. Ang mag-asawang Tianba at Chuni, ang Red and White Demons, sa iba't ibang lugar, sila'y naghalo ng ilang taon. Kung sino man ang lumaban sa kanila, mawawalan ng kamay o paa, o mawawala na lang. Sa mga taong ito, si Tianba ang nangangaral, si Chuni naman ang nagbibigay ng pabor. Pero walang nakakita sa mga tumanggap ng pabor na nagpakita rito. Anong ibig sabihin yan? Mahal, bilisan nating umalis. Umuwi na tayo. Tiangge, pwede na ba kaming umalis? Huwag muna kayong magmadali. Ayun, hindi sila titigil. Hindi nila tayo papayagang umalis ng ganun lang. Ang swerte ng asawa mo ngayon. Hindi ba't dapat maglaro pa ng isang laro? Ayoko na. Hindi pwede. Anong gagawin ninyo? Ate, isang laro pa. Kung hindi, walang sino man sa inyo ang makakaalis sa pintong ito. Hindi na talaga kami maglalaro. Ano, nanalo ka ng pera? Gusto mo nang umalis na lang? Kuya, maawa ka naman. Ang kailangan lang namin ibalik lang ang puhunan. Hindi pwede iyon. Pakiusap, tigilan mo na kami. Itong natitira ituring mong bigay na lang sa amin at bigyan mo kami ng pagkakataon. Ang ibinalik sa amin ay pawang pinaghirapang pera. Kailangan pa ng anak ko ng pambayad sa tuition. Huwag kang magpaawa dito. At saka, sa mundo ba naman, may ganun kagandang bagay? Ito na lang, ibibigay ko sa'yo, okay? Ang natitira ituring mong bigay na lang sa amin ang pagkakataong mabuhay. Pwede ba? Kalahati lang ng puhunan ang ibinalik. Tiange, dapat bitawan mo na sila. Hindi ko gusto ang pera ninyo. Manalo ka lang ulit sa akin. Pwede na kayong umalis kahit kailan. Ang pamilyang ito ay sadyang sinuwerte lang. Dahil sa husay ko, wala pang nakakalabas na may pera. Abwa, abwa.
taong ito, napakawalang hiya. Kahit manalo pa sila ulit, hindi rin nila hahayaang umalis. Naisipan na ba ninyo? Hindi ba talabag sa alituntunin ng lansangan? Hindi pinapayagan ng tao na umalis? Ano ang pinagkaiba sa mga tulisan? Lahat ba ng nananalo ng pera ay hindi pwedeng umalis? Kayong lahat, may punto ba ito? Bastos kang bata ka. Ano yang sinasabi mo? Xiaobao, tumigil ka na. Ma, okay lang. Maglaro pa tayo ng isang laro. Para matalo siya ng buong loob. Mundo. Sige, makikipaglaro ako sa inyo. Nanalo tayo kanina dahil sa swerte lang. Huwag mo na pakialaman. Sige, ma'am, ang bilis at diretsa mo. Walang paligoy-ligoy, masarap kasama. Ginogaw, wala ka pang asawa, pero may tapang ka. Kumuha ka ng bagong baraha. Ma'am, mag-shuffle na ako. Takpan ng kaliwang kamay, itago ang baraha sa kanan. Na-shuffle na ni Tian ba ang mga barahang gusto niya? Ikot mo na. Pagbalik ng baraha. Karaniwang teknik ng mga manloloko. Sa totoo, walang epekto ang pag-cut. Ma'am, magde-deal na ako. Ngayon, alam na ang kalalabasan. Triple pala! Itong tao, anong balak nito? Asawa. Sa pusoy, ang tatlong A ay ang pinakamataas na baraha sa isang pattern. Papatayin lahat. Panalo tayo. Maliban kung may 235 si Tianba, pero napakaliit ng tsansa na lalabas iyon. Ang 235 lang ang makakaya na tumalo sa pattern na A. Ang baraha niya ay 235. Ito ay panloloko. Tiange. Nag-all-in tayo sa round na ito. Isang laro lang, matatapos na. Sige, Kuya Gao. Totoong lalaki ka. Anong nangyayari kay Gao Shan? Nagmamadali magbigay ng pera? Siya ay may pattern. Napag-usapan natin. Kahit manalo o matalo, hayaan mo kaming umalis. Walang problema. Ako si Tianba. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Kuya Gao. Ate, ito ba ay anong magandang baraha ang nakuha mo? Mukhang kailangan ng maaga batiin kayo. Maliit na baraha, maliit na baraha.
Tian, Ge, Ten, Mona. Si Kuya Gao ay napakatapang. Siyempre, hindi ako makakasira ng saya. Sumasabay ako. Yan ba? Hindi man lang tiningnan ang baraha at sumabay sa lahat. Pusoy kasi. Ang laro ay kung sino ang mas matapang. Dahil si Kuya Gao ay napakatapang. Siyempre, sasabayan ko hanggang dulo. Nag-all-in tayo, Tiangge. Hindi sapat ang iyong chips? Sino ang nagsabing hindi sapat? Sa pangalan ko ay may 3 car wash shop. Isasama ko lahat. Masyado bang matindi ang laro mo? Abang mo, mananalo ako. Sandali, 3 car wash shop. Ang kabuuang halaga ay 200,000 lang. Malayo pa sa sapat. Ano? Susundan mo pa ba? Sino bang nagsabing hindi ako susunod? Kung hindi mo kaya, mag-fold ka na lang. Ang tatay talaga, pinapangunahan ng iba. Wala man lang alam. Mana sa ninuno, siguro 200,000. Cubulag, nasa Antique City ka ba? Binili mo sa halagang 300? Peste kang bata. Ano bang sinasabi mo? Mukhang hindi man lang abot sa 300. Sinong tatawa ng isa pa? Hahanapin ninyo ang inyong mga ngipin. Tiangge, gamit ang pekeng bagay, niloloko mo ba kami? Cubulag, kung ganyan ka, uwi na kami. Tiangge, hindi naman wala ka ng pera, di ba? Si Gao Shan ay kumain ng puso ng oso. Lumalaban kay Tianba. Ang asawa niya, tiyak na nakakuha ng magandang baraha. Sino ang nagsabing wala akong pera? Sa probinsya ko, may bagong bahay kasal. Halaga sa merkado ay 500,000. At ang aking personal na safe, maraming pera mula sa panalo. Lahat ay nandoon sa loob. Siguro mga 100,000. Mukhang itong tao ay handang makipagbatayan. Ano? Kwalipikado ba ako upang manatili sa mesa? Pwede na bang magpatuloy? Bulag na tito. Ang math mo, baka naman tinuro ng guro sa edukasyong pisikal? Este kang bata. Ano ka ba? Lahat ng perang ito kulang pa rin. Tama ang bata. Talagang kulang. Tito, hindi ka naman nandadaya? Sigil na. Wala yan. Bata pa. Talagang bata pa. Kuya Tiamba, math mo. Mas bobo ka pa sa bata. Anong ibig sabihin? Nagpapakabobo ka ba? Pahiram naman? Kuya, ano yung sinasabi mo? Ikaw naman ang nagpumilit, makipag-compete kay Kuya Gao sa isang round na to. Bakit ako ang may kasalanan? Tay! Kung hindi ka ganun kasakim, kailangan ko pa bang ubusin lahat ng pera ko? Nagpapakaino ka pa. Ay, kuya, ang sakit mo? Panalo na ito. Siguradong panalo. Babayaran kita ng doble. Doble? Paano hati? Kalahati-kalahati. Kulang. 60% para sa akin. Sige, galingan mo. Tapos na ba kayo? Gabi na. Ang anak ko may pasok pa yan bukas? Ay ate, bakit ka nagmamadali? Per lang yan. Ito at yung laundry shop. Alam naman ng lahat yan. Ang galing ng negosyo. Sapat na ba to? Tita, ang pinagsama-sama mo, hindi naman ganong marami. Naglakas loob ka bang pagtawanan si Chong Bulag dahil hindi siya marunong magbilang? Mas magaling pa siya kaysa sa'yo. May mga lupa pa kami sa probinsya. Sapat na ba iyon? Bahagya ng sapat. Ang kulit ng batang ito. Xiaobao, huwag kang magsalita nang walang pakundangan. Naiintindihan ko na, nanay. Ano, pwede na ba tayong magsimula? Nanay, sabi ng guro, kailangan maging totoo sa pangako, hindi pwedeng salita lang. Ang mga taong ito ay nagsasalita nang walang basihan, wala silang kredibilidad. Simple lang, pumirma at mag-thumb mark sila sa katapos na. Bata, marunong ka palang mag-ingat ng ebidensya. Ano naman kung gayon? Imposibleng matalo ako. Tiangge, pakiusap. Gumawa kayo ng kasulatan.
Bakit kailangan pa ng thumb mark? Ako rin. Pumirma na. Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala. Kapag nasa akin na ang pera, dodoblehin ko para sa iyo. Isinugal na nila ang lahat, wala nang atrasan ng pamilya namin, ang larong ito ng buhay at kamatayan. Kasi simula pa lang. Ang barahan ni nanay ay 3 A sa 7 ginintuang bulaklak ang pinakamataas na kamay. Ang barahan ni Tianba ay 235 ang tanging makakatalo sa Triple A. Ang taong ito ay talagang isang matandang manloloko. Ginawang perpekto ang laro. Sayang at nakatagpo ako, ang eksperto sa pagdismantle. Paano ka nangahas, Mandaya? Ngayon, babayaran mo ito. Ate, ngayon, masaya na ba kayo? Oo. Maaari na tayong magsimula. Babae muna. Ikaw muna ang magbukas. Kailangan kong mabilis palitan ang barahan ni nanay, kung hindi, tiyak na matatalo. Masyadong mahina, hindi ko talaga mapalitan. Talagang napakahina. Hindi ko na kaya. Naku, babagsak na ba tayo? Huwag kang mag-alala, asawa. Bilisan mo at buksan. Panahon na upang hulihin sila. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Sa wakas, makakauwi na tayo. Ay, itong babae. Sobrang swerte ng kamay. 2 beses na puro triple. Ang posibilidad na ito ay mas mababa pa sa panalo sa jackpot. Ataas to. Tapos na ang laban. Oras na para maningil sa pamilyang ito. Tianba, talo ka. Dapat tanggapin ang pagkatalo. Triple ang baraha ko. Ito ang pinakamataas na baraha. Pero bakit akala mo mas maliit ang baraha ko? Kahit na straight flush ka, hindi mo matatalo itong triple aces. O bakit? Akala mo nakuha mo ba ang 235? Sino ba ang nakakaalam? Imposible. Nakuha nga ba ni Tiangge ang 235? Ang posibilidad ng 235 ay halos 0. Panaginip lang yon. Mawawala ba talaga tayo sa larong ito? Ang kapalaran ng pamilyang ito ay dahil sa akin. Xiaobao, ano itong nangyayari? Paumanhin, nanay, hindi na gumana ang kakayahan ko. Ang barahan ng bulag na tiyuhin ay 235 nga. Ano? Paumanhin sa inyong lahat. Ang baraha na hawak ko ay panlaban sa triple. Ang baraha ko ay para sa leopardo. Natalo kayo, di ba? Kayo pong mag-anak. Huwag masyadong mayabang. May mas magaling pa. May mas mataas pa. Imposible. Kahit ilang laro pa, tiyak na matatalo kayo. Ang galing! Ang galing! Kuya Tianba, Nakuha niya ang magandang baraha. Kaya pala siya tumaya. Ang bahay kasal at tindahan. Kaya niya pinalaban si Ate Chune. Si Tian ba talaga? Sobrang swerte. Sandali. Hindi ito 235. Diyan ba, isa pa? Ang 235 ko, bakit naging 238?
Ano to? Kulang ng isang numero. Ito ay pagpapala ng langit sa pamilya Gao. Pagpapala ng langit sa pamilya Gao. Panalo. Ang baraha pala ay napalitan sa kanya. Ang kakayahan ko ay hindi kailanman nawala. Xiaobao, sa wakas, makakauwi na tayo. Nanalo siya. Nanalo siya talaga. Bakit naging 238? Ay naku. Naniwala ako sa'yo eh. Tinaya ko na ang lahat, pati ang puhunan sa libing. Isoli mo ang pera ko. Isoli mo sa akin ang pera. Isoli mo sa akin. Isoli mo. Tama na. Ito ang babaeng ito. Ito ang babaeng ito. Nagdaya siya at pinalitan ng baraha ko. Itong babae, nandaraya ang babaeng ito. Pinalitan niya ang aking mga baraha. Wala akong ginawa. Huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Ikaw ang nag-shuffle ng baraha. At ikaw din ang nag-distribute. Ang asawa ko ay hindi man lang nahawakan ng mga baraha. Sino ba ang nag-cut ng baraha? Si Rong ang nag-cut. Maaari rin akong magpatotoo. Si Ate Rong ay walang pagkakataong hawakan ng baraha, lalo na ang mandaya. Imposible. Buong laro ay kontrolado ko. Walang mangyayaring aberya. Baka nagkamali ako. Tito Bulag, may panalo may talo. Bakit hindi manalo ang nanay ko? Tama. Ang pag-akusa ay dapat may ebidensya. Ebidensya? Mayroon akong ebidensya. Siyempre, mayroon akong ebidensya. Kuya Tian, gusto mo bang manloloko? Buti na lang may batang ito. Ito ang patunay na nakasulat. Ibalik mo ang pera ko. Tama na. Imposible. Hindi ako matatalo. Imposibleng matalo ako. Ma'am, ngayon pera na po ang sa inyo. Pera? Pera ko lahat? Lahat ng pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Ang pera ko. Pera ko. Pumunta ako sa Tiamba, nanloloko, at gumagawa ng pandaraya para manloko ng pera. Huwag siyang hayaang makatakas. Ito lahat ay ebidensya. Lahat ng pera ay akin. Mommy, gutom na ako. Umuwi na tayo. Salamat, Xiaobao. Umuwi na tayo. Magluluto si Mommy ng masarap. Tara, uwi na. Panginoong Tianlong. Nahanap na ang pagkakakilanlan ni Chen Rong. Ginoong Tianlong, si Chen Rong ay isa lamang, ordinaryong may bahay. Regular ang kanyang gawain sa araw-araw. Walang kakaiba sa kanyang pagkilos. Itong si Chenrong ay malalim ang pagkukubli. Sina Tianba at Chuni ay mga bihasang manloloko sa bahay sugalan. Sila ay magkasundo sa pagtutulungan, mahusay ang pagkakalatag ng bitag. Hindi mabilang na sugarol ang nahulog sa kanilang bitag sa bandang huli, ay nawalan ng lahat na walay ang asawa at mga anak. Si Chenrong ay kayang sirain ang bitag, kayang gumawa ng walang kapintasang mataas na teknik sa baraha. Ang babaeng ito ay tiyak na may taglay na mga techniques ng Tianmen. Magpatuloy sa malalim na investigasyon, huwag palampasin ang anumang bakas. Opo, Ginoo. Ang pagkatao ni Chenrong ay hindi basta-basta. Malamang na siya ang huling alagad ng Diyos ng sugal na si Gao Jin, nagmana ng matagal nang nawala sa mundo na 12 espesyal na techniques ng Qianlong. Dahil nagtatago siya, pipilitin ko siyang ipakita ang kanyang tunay na galing, hahaha. Amo Jin, teritoryo ni Lin Tianlong. May biglang sumulpot na mahiwagang babaeng magaling. Nakagawa siya ng pinakamataas na panalo sa mga nakaraang taon. Nakapanalo ng malaking pera mula kay Tianlong. Saan ba siya galing? Chenrong, isang ordinaryong may bahay. Ito ang kanyang larawan na kinunan sa lugar. Ang babaeng ito ay mukhang walang espesyal. Sabi nila, gamit ang high-speed camera, binagala ng 10 beses, hindi man lang makita ang kahit anong kamalian. Ang kamay ng babaeng ito. Napakabilis na kayang lokohin kahit ang electronic eye. Ganyan ka kakaiba? Baka siya ay Amo Jin, pinaghihinalaan namin. Na siya ang matagal ninyong hinahanap. Tagapagmana ng 12 natatanging sining ng Tianmen. ano? Ang sining ng
pinakadakilang manlalaro, muling lumitaw. Sa pagkakataong ito, dapat nating sundan. Ang ibig sabihin ni Amo Jin ay, Tipunin ang lahat. Tipunin ang lahat. Ihanda ang 7 bahaging handog. Bukas ng umaga. Lahat ay sasama sa akin para bisitahin ang Diyos ng sugal na ito. Opo, Amo Jin. Naimbestigahan na ba ang kanyang impormasyon? Nagpahatid si Jin Yutang. Napakagaling ni Chen Rong sa pandaraya. Lahat ng CCTV ay nagpapakita na hindi siya nanloloko. Wala siyang kahit anong palatandaan. Maliban kung alam niya ang 12 teknik ng Tianmen. Pero bago mamatay ang master, wala siyang iniwan na sikreto. Ang mga teknik ng Tianmen, paano napunta sa isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan? Sa kamay ng isang babae? Ubos na ang oras, Liuli. Narito po ako. Sumama ka sa akin sa airport ngayon din. Gusto kong personal na makita kung totoo ba siya. Opo, Amo. Sa pagkakataong ito, dapat kong mahanap agad ang tao. Lumitaw na ang tagapagmana ng Tianmen. Dapat nating salubungin siya. Mahal, sa pagkakataong ito, talagang malaki ang kita natin. Hindi lang natin nabawi ang interes. Pati ang ipon ni Tianba ay napanalunan din natin. Gao Shan, gusto kong manumpa ka na wag nang sumugal. Mahal, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng karanasang ito, nakalampas sa bingit ng kamatayan, naiintindihan ko na, walang panalo sa sugal. Puro mapanlamang mga utang na walang awa. Utang ko sa'yo ito. Kung hindi, ang buhay ko baka hindi na ako makalabas. Hindi ako. Ang panalo ngayong gabi ay dahil kay Xiao Bao. Siya ang nagbago ng baraha ni Tianba. Paano nangyari iyon? Paano magkakaroon ng tao sa mundo na kayang gawin iyon? Talaga bang ganoon kagaling si Xiao Bao? Ngayong gabi, tayo ay nakaalis sa lugar na iyon. Hindi ba iyon ang pinakamagandang patunay? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang nangyari kanina, talagang kakaiba. Teka lang, ang huling baraha ba ni Tianba ay talagang 235? Walang aksidente sa sugal? Akala mo ba? Napakaswerte mo makukuha? Ang 3A? Ang 3A kanina ay ginawa din ni Xiao Bao. Imposible yata. Talagang si Xiao Bao ang nagligtas sa akin. Tama, si Xiao Bao nga. Tatay, walang hanggan ang sugal. Bumalik ka na sa tamang landas. Ang mga manduloko tulad ni Tianba at Chuni, parang ahas na hindi nakikita, tahimik na babalot sa biktima. Unti-unting sisipsipin ang pera at dignidad ng biktima at maging ang buong buhay nila. Muntik na. Ang aming pamilya ay dahil dito, nawasak at namatay, at nagkaroon ng maraming utang. Sa likod ng bawat sugal ay libu-libong sirang pamilya at mga hiyaw ng kawalan ng pag-asa. Tatay, nanay, kamakailan ay bumaha sa lungsod, matindi ang baha. Gusto kong ibahagi ang perang ito sa mga nangangailangan. Sige, susunod ako sa iyo. Gawin natin ang abot ng ating makakaya upang makatulong sa mga nangangailangan. Kaawa-awa kong anak. Wala na siya sa murang edad, tatay. Tita, ito ibigay mo kay Bunso pambili ng pagkain. Ito ay, Maliit lang na tulong mula sa amin. hindi namin karapat-dapat. Ate, tanggapin mo na, para ito, sa bata. Eto, Dali-dali. Salamat, kuya. eto Tara. Kumain tayo ng lugaw. Salamat po, amo. Salamat po, amo. Huwag kayong mag-alala. Isa-isa lang para sa lahat. Huwag magmadali. Bawat isa mayroon. Eto, para sa'yo. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Kung kulang, mayroon pa dito. Pagod ka na, nanay? Hindi naman anak. Xiao Bao, lumaki ka na. Alam mo na tumulong sa iba. Ang perang ito ay may dugo at luha. Dapat itong gamitin para magpainit sa mga talagang nangangailangan.
Tama ka. Uwi na tayo. Lulutuan kita ng sweet and sour ribs na gusto mo. Yehey, ikaw ang pinakamahusay, nanay! Nanay? Nasaan si tatay? Siya, ayon sa gusto mo, pumunta para mag-donate ng natitirang pera. Pero dapat nakabalik na siya. Kumusta? Ikaw si Chenrong, tama? Nasa akin ang asawa mo. Ano? Huwag kang mag-alala, ligtas siya pansamantala. Pero, Nanay, baka nakidnap si tatay. Asawa, iligtas mo ako. Bilisan mo. Ayoko pang mamatay. Asawa, kung gusto mong iligtas ang asawa mo, pumunta ka sa Tianmen Mountain bukas ng umaga para sumali sa Global Tianshan Race. anong Tianshan Race? Wala akong alam na kahit ano. Kumusta? Kumusta? Xiaobao, ano ang gagawin natin? Ang tatay mo? Paano nahuli ang tatay mo? Ma, huwag kang matakot. Ang Tianshan Tournament ay ginaganap tuwing 10 taon. Isang nangungunang tournament ng baraha. Ang iba't ibang grupo sa mundong martial ay darating lahat. Mukhang tayo ay binabantayan ng iba. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Huwag kang matakot, hindi nila gagalawin si tatay. Mukhang ang mga taong ito ay gusto akong ilabas. Ma, sabay tayo pumunta para iligtas si tatay. Galawin nila si tatay? Babayaran nila ang kanilang ginawa. Sarah, Ma, ito na ang Tianmen Mountain. sa buong buhay ko, hindi ko alam na may ganitong lugar. Ang Tianmen Mountain ay nakatago sa mga ulap. Dati itong isang Buddhist na lihim na lugar. Mahirap itong hanapin ng mga ordinaryong tao. Umakyat na tayo! Ang lugar na ito kumpara noong umalis ako ay hindi gaanong nagbago. Xiaobao, ano ang sinabi mo? Wala, ma. Pumasok na tayo para hanapin si tatay. Tara na. Aba, itong bata, ang astig. yung Tianshan Sai, ang baba na ng standards. Pati bata pwede na sumali. Dumating na sila. Ang malakas ay walang kulang. Kaya hindi natatalo. Chenrong para sa isang walang kwentang lalaki naglakas loob na pumunta. Masyado kang maraming kahinaan. Tiyak na hindi ka magiging Diyos ng sugal. Mami, narito na si tatay. Xiaobao, ang tatay mo, wala namang mangyayaring masama? Kung ganon, dapat nating paano natin siya ililigtas. Oo, napakadali. Talunin lang lahat ng kalahok. Anong sabi mo? Talunin ang lahat ng kalahok. Sa kanila papakawalan ng tatay ko. Lahat ng kalahok. Paano naman yan posible? Nay, nakalimutan mo na nakikita ko ang lahat. Kayo'y naghahanap ng mataas na lugar. Alam mo kung nasaan ang asawa ko. Sumunod kayo sa akin. Ginoo, dumating na ang tao. Lin Tianlong, pinakamaraming lugar sa Timog Silangang Asya, hari ng sugal. Sa pamamagitan ng agaw-agawan, panloloko at marahas na paraan, umakyat sa tuktok sa ibabaw ng maraming bangkay, siya nga ang may kagagawan nito. Dahil nandito na kayo. Ayon sa patakaran, simulan na natin agad ang laban. Ano? Hindi ka ba makipaglaban? Ako. Ngayon, kukunin ko ang 10 talinhaga ng langit agawin para sa aking sarili. Simula nang mamatay ako, wala nang nagbabantay sa bundok Tianmen. Ang pagtitipon sa bundok ng langit ay ginawa ng mga basurang ito na magulo. Ang Tianshan Tournament ay talagang hindi na mahusay. Pati aso kaya nang tumahol ng ganyan. Ano ang sinabi mo? Tita, wag mong personalin! Ikaw? Xiaobao, pasensya na. Huwag niyo na pong patulan ng bata. Nanay, wag mong bigyan ng magandang mukha ang ganyang tao. Supladong bata.
Ginoo, hindi pa dumarating si Master Jean. Hintayin ba natin siya? Hintayin. Ang Tianshan tournament ba kung wala siya, hindi na uubra? Master Jin! Ang sinasabi ba niya ay ang dati kong estudyante? Xiao Jin! Anong nangyayari? Sinong mahalagang tao ang dumating? Dumating na si Master Jean. Bakit nandito ang matandang ito? Sana noon habang wala siya makuha ang Tianmen technique. Ngayon si Xiao Jin ay nasa kalahating siglo na. Noong una bata pa siya. Master Jin, nandito na po kayo. Kayo po ba si Miss Chenrong? Ako? Ako po si. Ang handa kong regalo ibigay kay Miss Chen. Opo, Master Jin. Itong gintong baraha, siguro ay ang hari ng manggagancho, Gao Jin, ang limited edition na may pirma niya. Ano ka ba, biro ba to? Ang ganyang pambihirang bagay. Matagal nang nasa museo yan. Miss Chen, ito ang orihinal na gawa ng aking master. Binili ko ito ng napakamahal sa subasta. Ngayon, ibibigay ko na sa iyo. Itong si Jin. Lakas ng loob na gamitin ang pirma ko para magpakitang gilas? Red Lindsay Golden Hourglass. Mga bahagi ng palace ship. Ang mga regalong ito, lahat ay hindi mabili kahit magkano. Maliit na regalo lamang, mahirap hanapin sa buong mundo. Pambihirang mga kayamanan para sa magandang kinabukasan ni Miss Chen. Isang magandang hinaharap, konting tulong lang. Ito, ang mga regalong ito ay napakahalaga. Hindi ko ito matanggap. Tanggapin mo na, magkakapamilya tayo, kaya huwag na tayong mag-away. Nanay, ito ay munting handog ni Jin. Tanggapin mo na lang. Siya na. Anong background ng batang ito? Parang may kilala akong katulad niya. Baka siya ay... Para siyang guro ko. Guro, napakamahal ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ay munting tanda ko lang. Tanggapin mo na lang. O si... Ang batang ito ay may pambihirang buto. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging dakila. Maraming salamat sa magagandang salita. Xiao Bao, tawagin mo na siya. Xiao Jin, tagal na kitang hindi nakita. Bata, ano ang tawag mo sa akin? Xiao Jin. Ang lakas ng loob mo para bastusin si Master Jin. Ang makulit na bata. Dapat ay pinaayos na siya noon pa. Ano bang dapat ipag-alala? Kung anong gusto niyang itawag, iyon ang kanyang kalayaan. Oh, Ngayon ay nakakita ng multo. Ang mga mata ni Master Jin ay tila mapagmahal. Ang mag-inang ito, ano ba talaga ang kanilang pagkakakilanlan? Ito ay masyadong kakaiba. Lin, hindi ba kanina mo sinabi na hahamunin mo ang nanay ko? Ako. Dahil narito na ang lahat, simulan na natin ang laban. Unang round, Sikbo. Magsimula na ang laro. Hahaha, nanalo ako. Talagang hari. Ang galing naman. Ano ngayon? Talunin kayo? Masyadong madali. Xiao Bao, pinakamataas ba ang kanyang role? Mami, huwag kang matakot. Gawin mo lang ang itinuro ko sa iyo kagabi. Ano kayong dalawang nagbubulungan? Bilisan mo. Anong ginagawa niya? Ang baguhang ito. Nakasali sa paligsahan? Mukhang swerte lang ang babaeng ito. Ito ay hindi naman ang tagapagmana ng 12 sining ng Tianmen. Mga kaibigan,
Sa palagay ninyo, ang paligsahang ito, may saysay pa bang ipagpatuloy? Simula ng laro, walang pahinga, hanggang sa wakas. Walang kwenta. Ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na. Ayos ah. Hindi ka basta-basta ah. Nakakahiya naman. Unang round, tabla. Si Chenrong, nag-aarte lang na mahina, pero malakas. Hindi siya natatalo sa lakas Lin Tianlong. Tuloy. Sa round na ito, ang may pinakamaliit na puntos. Panalo lahat. Kung aamin ka ngayon, iiwan ko ang mga daliri ninyo. Ang confident Mukhang nakuha niya ang 6 na isa. Ano ang alam mo? Ang 6 na isa ay ang lakas ng Tianwang. 6 na dice. Paano siya makakakuha ng isa? Ngayon, hayaan ninyo ang lahat, makita ang mundo. Ano to? Tayong tayo? Haha. Sa buong mundo ang makakagawa ng ganyang tayong tayo ilang-ilan lang. Haha. Long, ang lakas mo. Xiaobao, hindi naman tayo matatalo, di ba? Ma, hindi tayo matatalo. At tiyak na hindi tayo matatalo sa masamang taong ito. Alam ko na. Chenrong, natatakot ka na agad. Luhod ka sa akin. Siguro bigyan ko kayo ng pagkakataon mabuhay. Tumahimik ka. Ma, simulan mo na lang. Siya na. Miss Chen, inalog mo na ba? Magulo ang tunog ng dice. Malamang hindi maganda ang resulta. Chenrong, puntos ko na ang pinakamaliit. Bakit kailangan mo pa? Magmukha ka ng tanga. Sumuko ka na agad. Papatawarin kayo ni Amulong. Talunan na ang babaeng ito. Kayo ang talunan! Ang laki ng bibig mo, bata. Ang baho ng bibig mo, masamang tito! Nanay, buksan mo na! Tingnan natin kung ano ang maigugulong mo. Ito ay Phoenix standing on clouds. Ang galing mo, nanay! Nagagawa rin niya ito. Hindi basta-basta ang babaeng ito. Teka, paano mo natutunan ang trick na iyan? Ito ang hari ng mga manloloko, isa sa mga signature moves ni Gao Jin. Sino ba ang nagturo sa iyo? Magsalita ka. Alam ng nanay ko. Marami siyang alam. Wala ka sa posisyon para mag-utos. Ikaw naman, nalulong ka na sa daya, ha? Dayaan. Ano ang ibig sabihin ng daya? Bata, huwag mo akong purihin ng kasinungalingan. Alam mo sa sarili mo, bawat salitang sinasabi ko ay totoo. Ang teknik ni Lin Tianlong. Walang kahinaan. Paano niya nahuli? Parang ang aura ng guru ko. Ano ang relasyon niya sa guru ko? Baka siya... Bata, anong gusto mong gawin? Buksan ninyo ang mata. Tingnan ninyong mabuti. Anong gagawin niya? Tapos? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tingnan mo. DJ na may Mercury. Isang hari ay naglagay ng tingga sa DJ. Ay nako, paano niya nalaman na may problema ang dice?
Qianlong, may malinaw na ebidensya. Umamin ka ba o hindi? Ako. Malinaw ang ebidensya. Hindi ka pa umamin? Ayon sa patakaran, ang mandadaya sa pagpupulong, kailangan iwan ang kamay dito. Tawagin ang mga tao. Kunin ang itak. Opo. Sandali. Narinig ko na sa mga iligal na kasino sa Timog Silangan, may sikat na uri ng parusa ng pagdugo at pagkumpiska ng pera. Pumili ka, pagdugo ng 2,000 milliliters o ayon sa tradisyonal na patakaran, pagbitay sa karagatan? Sampalasan. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Ang batang ito ay bata pa. Pero malaki ang bibig. Kahit saan, patay ka. Alin ang pipiliin ni Lim Qianlong? Parehong malagim ang kamatayan. Pagdugo at pagkumpiska. Pagbitay sa karagatan. Siya ay isang ordinaryong elementary student. Paano niya nalaman ang mga ito? Master Xiaojin. Tawagin ang mga tao. Opo. Mali. Bakit ko susundin ang utos niya? Sandali. Sino nagsabing akin ang dice na ito? Mr. Kim, itong teacher. Talagang hindi kay Lin Qianlong ito. Kahit na pinagbintangan ako. Pero totoo naman na nagkamali akong gamitin ang dice na ito. Itong round, panalo kayo. Sige, ayon sa patakaran, ang maling paggamit ng dice ay paglabag din. Unang round, si Chenrong ang panalo. Ikalawang round, mahjong, mangyaring maghanda ang mga manlalaro. Ikalawang round, mahjong. Simula na ang laban. Bata, tumabi ka, at huwag manggulo. Ang taong ito walang duda, siya ang top gambler sa Southeast Asia. Mula sa pag-shuffle, nandadaya na siya. Kahit paano i-shuffle, ang magagandang baraha ay nasa kanya. 13 orphans, big 4 happiness. Full flush. Sa mga ganyang walang kwenta, kailangan direktang harapin. Miss Chen, magbukas na ng baraha. Mukhang baguhan itong babaeng ito, tiyak matatalo siya ngayon. Mga bastos na bata, hindi ko kayo tatakasan. Nakakainis, yung magagandang baraha na hinugasan ko, ba't nawala lahat? Siya kaya ang may kagagawan? Sumabay kayo sa akin mamaya, tulungan niyo akong manalo. Sige, boss. Nanay, maglabas ka na ng baraha. 4 na bilog. Silangang hangin. Kung, Anong nangyayari? Kung agad siya? kung, Ano ito? Nasa kanya ba lahat ng magagandang baraha? Hindi ako naniniwala na makakakuha siya ng isa pa, Baiban. kung, Naman, hindi ako susuko. Tiyak na hindi ka na makakakuha ngayon. Hong Chong, kung, naman. Anong nangyayari? Babaeng ito, 3 sunod na kong. Talagang matatalo ako ngayon. Amo, kung ganito, hindi ito maganda. Maghanda para sa tagakatay. Hindi dapat siya manalo sa round na ito. Nay, ang galing ng kamay mo! Magaling, magaling. Anak nang, ano ba ang nakuha niyang baraha? Pansinin ninyo ha, nasa 10 pay na si nanay ko. Ano? Agad siyang nasa 10 pay. Pansinin ninyo ha, nasa 10 pay na si nanay ko. Napakaraming mata ang nakatingin. Walang pagkakataon si Chenrong na mandaya. Swerte lang ba ang dahilan ng kanyang panalo? Anim na dots, di ba? Kahit nasa 10 pay ka, ako pa rin ang mananalo. Ako naman.
pinalitan ni Lin Tianlong ang barahan ni nanay. 6 na dot! Kongon Bloom. Nagawa! Imposible. Talagang pinalitan ko ang baraha. Nanay, ang galing mo talaga! Parang multo mahiwaga. Talagang karapat-dapat sa 12 sining ng Tianmen. Binabati kita, Chenrong, sa iyong panalo. Masamang tito, ang mesa ng sugal ay parang digmaan. Ang maliliit na daya lang ay hindi makakatalo sa tadhana. Ang katagang ito, ay hindi ba ang madalas sabihin ng aking guro? Bakit ang kanyang mga mata ay nakakatakot para sa akin? Xiaojin, hindi mo pa rin siya nakikilala? Sino ba talaga siya? Ang taong nagmana sa guro ay hindi si Chenrong? Ang anak ni Chenrong? Tapos na ang laban. Nanalo si Chenrong ng 2 sunod-sunod at tiniyak ang tagumpay na may nag-iisang bentahe. Ayon sa patakaran ng paligsahan, ang laban ay natapos ng maaga. Ang nagwagi ay si Chenrong. Ang galing, nanay! Ako ang hari ng sugal. Natalo pala ako sa isang babae. Hindi ako papayag. Chenrong, isa pa tayong laro. Kung natalo ka, tanggapin mo. Huwag mong sirain ang patakaran. Jinye. Tiyak na mandaya ang babaeng ito. Mandaya? Walang ebidensya. Iyon ang kanyang kakayahan. Chenrong, isa pa tayong laro. Para malaman kung sino ang mas magaling. At para malaman kung sino ang mamamatay. Ang panalo ang kumukuha lahat. Ang talo ay puputulin ang daliri. Lin Tianlong, gusto mo bang maglaro? Kailangan mong tumaya ng buo. Xiao Bao. Nanay, ako na ang bahala sa'yo. Pwede ka naming samahan maglaro kung matalo ka. Kung matalo ka, putulin ang daliri mo at ibigay sa'yo. Ayaw ko ng daliri mong basura. Ano ang gusto mo? Simple lang, bitawan mo muna ang tatay ko. Ang tatay mo? Walang problema. Tao. Bitawan mo ako. Asawa. Dumating na kayo sa wakas. Ipinapangako ko, hindi na ako magsusugal mula ngayon. Naidulot ko sa iyo at kay Xiao Bao. Ibinigay ko na sa inyo ang tao. Ngayon, pwede na kayong magsabi ng kahilingan. Ano ang gusto nilang gawin? Ang putol ng daliri ay sobrang gaan para sa'yo. Kung matalo ka, gagawin kitang buhay na parang patay. Paano? Pumayag ka ba? Ikaw pa, hindi mo gusto? Ang daliri ni Kuya Long. Nagbabanta ka pa. Talagang walang takot sa kamatayan. Tumahimik ka. Xiao Bao, huwag kang magsalita ng ganyan. Nanay, hindi naman. 2 panalo lang. Akala mo kontrolado mo na ang buhay at kamatayan ko. Bata, hindi mo ba alam kung sino ako? Yung tanong na sino ka, sasabihin sa'yo ni Yan Wang ang sagot. Anong sinabi mo? Xiao Bao. Xiao Bao. Naghahanap ka ng gulo! Okay po kayo? Umalis ka. Okay lang ako. Ayos na ayos. Ang kakaiba, hindi naman madulas ang sahig. Si Tito pala ay nadulas. Mas mabuting tanggapin mo ang pagkatalo. Kung hindi, matatalo ka ulit. Kami na ang bahala sa'yo. Ikaw, batang ito. Anong karapatan mo? Makipag-negotiate sa akin? Hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa'yo. Paano kung kasama ako? Ginoong Jin, pribadong usapin ito sa pagitan namin. Lin Tianlong, natalo ka. Aminin mo. Gusto mong manalo ng walang puhunan? Akala mo madaling lokohin si Miss Chen? Alam ko ang mga patakaran sa mundong ito. Pero itong batang ito, Ma, ayaw na maglaro ng masamang tito. Umuwi na tayo at kumain. walang makakaalis ngayon. Kailangang ituloy ang ikatlong laban. Hindi siya kwalipikado para humiling. Ako, may karapatan ba ako? Ma, nandito na si Xiao Tian.
Sino siya? Siya si Xiao Tian. Xiao Tian. Dumating ka na, kuya. Kahapon nakatanggap ako ng isang sulat. Ang sulat kamay ay kapareho ng sa master. Eksaktong-eksakto. Master! Sabi sa sulat, ipinag-utos na hanapin ang ebidensya ng kasalanan ni Lin Tianlong sa laban sa Tianshan upang siya ay parusahan. Pinaghihinalaan ko ang sulat na ito na galing sa master. Ang galing ng pagkakatulad ng sulat, pati boses pareho. Kuya, May tao talaga dito, parang si Master. sino? Tingnan mo yung batang iyon. Saan galing ang batang ito? Anak siya, ni Chenrong. Chenrong? Oo, patitingin at aura pareho. Xiao Tian, yung ipinagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Bata, ikaw ba ang sumulat ng liham na ito? Xiao Tian, bakit naninigarilyo ka pa? Wala nang mag-aalaga sa'yo, di ba? Ayaw mo na ng baga mo. Master, ikaw nga talaga. Kung mahuli pa kitang hindi nag-aaral ng mabuti, doon ang pinto. Lumabas ka na. Sa buong buhay ko, ikaw lang guro, ang tunay na nagmamahal sa akin. Guro, alam kong mali ako. Hindi na ako hihit-hit ngayon. Guro, paano po? Sige. Mahaba ang kwento ng ibang bagay. Ang dapat mo nang gawin ay tanggalin. Si Lin Tianlong na bato sa daan. Ang taong iyon ay bastos at walang modo. Xiao Tian, hanapin mo ang ebidensya ni Lin Tianlong. Lahat. Ako na ang bahala sa iba. Guro, Bilisan mo. Naiintindihan ko, guro. Lin Tianlong, pumayag ang nanay ko na ituloy ang ikatlong round. Kung sumunod ka lang dati, hindi ba? Pero kung matatalo ka, kailangan mong tanggapin ang parusa. Ang ginagawa ko, Lin Tianlong, ay makikita ng langit at lupa. Sabihin mo nga, ano ang parusa mo sa akin? Lin Tianlong. Ang mga ito, sapat ba para parusahan ka? Paano mo nakuha ang librong ito? Ito ba ang dobleng libro? Si, pangako ko sa iyo. Pero kung manalo ako, ano ang kapalit ninyo? Sabihin mo! Mula ngayon, ang Tianmen ay magpapalit ng apelyido sa Lin. Ang mga kamay ng lahat ng narito, kailangan putulin ang isa. anong sinabi mo? Putulin ang isang kamay ng bawat isa. Anong sinabi mo? Lin Tianlong, ako ang nagbigay ng kondisyon. Wala itong kinalaman sa iba. Ang kamay mo, hindi ko iyan gusto. Xiao Bao. Walang problema. Lin Tianlong, gagawin namin ang sabi mo. Sigurado ba kayo na maglalaro ng ganito kalaki para sa batang ito? Kung matalo siya, ang Tianmen ay magpapalit ng may-ari. Kung malaman ng inyong guro, hindi na kayang pigilan ng kabaong. Ahahaha. Kung matalo ka, Kailangan mong putulin ang dalawang kamay. Kaya ko siyang talunin kahit kailan. Xiao Jin at Tian, wala kayong kinalaman dito? bakit wala? Ang usapin ni Master ay usapin din namin. Ikaw ay ang nagtatag ng 12 tiyak na sining ng Tianmen para sa mga ganitong walang kwenta. Parang gumamit ng malaking kutsilyo sa manok. Tiyak na matatalo ko siya. Tama na ba kayo? Maaari na bang magsimula? Sige! Huling round poker. Sa wakas, hinintay ko ang paborito kong laro. Pagkatapos ng laban, ang buong Tianmen ay magiging akin, Lin Tianlong. Panalo na ako sa round na ito. Sa round na ito, fixed dual amount ang gagamitin. Simulang chips ng magkabilang side, eksaktong 5 million. Kapag ang alinmang side ay na 0, matatapos ang laban. Walang problema. Ngayon, suriin ng magkabilang side ang cards. Flexible pala ang rules sa pag-check ng cards. Ang galing ng pagkakalatag ng yin-yang strategy. Sa aking Tianshan tournament, naglakas loob ka pang gumamit ng ganitong maruming taktika.
Si Lin Jianlong, may dating siya. Mabuti, kung walang tumututol, simulan na natin ang laban. Ante ay 100,000. Walang upper limit. Magtaya na ang magkabilang side. Shirwan. 1 million. 1 million. Ang lakas ng loob ng taong ito. I-deal na ang cards. Sigurado na ang resulta ng laro. Deal na. Tapos na ang laban. Mukhang handa na si Lin Tianlong. Ano naman kung handa siya? Kapag nakalaban niya ang master natin, siguradong talo siya. Ace of Hearts. Magandang simula. Ayos. Amo. Nakaharang ang batang iyon. Nakikita na namin lahat. Chenrong, tingin ka lang sa baraha, ang bagal mo. Masyadong maliit ang baraha. Malaki o maliit na baraha, depende sa paglalaro. May mga taong maganda ang kamay, pero palpak pa rin ang laro. Buisit na bata. Ace of Hearts, ikaw ang magsasalita. Chenrong, hindi pa huli para sumuko ka ngayon. 500,000. Tatawag ako. King of Spades ang nagsalita. 500,000. Mukhang may tiwala ka. Tatawag ako ng 500,000, dagdagan ko pa ng 500,000. Ang ganda ng kamay ko ngayon. Diamond A na naman. Chenrong 2 ace ako. Baka siya. Nanay, hindi naman tayo magkakaroon ng straight flush? Pilio, alam mo ba kung ano ang straight flush? Alas ng diamante. 1 milyon. Tawag. Tatawag ka pa? Hindi mo ba akala na may straight flush ka? Sige, gusto ko ang mga taong mabagsik at konting salita. Hahaha, 3 alas Chenrong, talo ka na. Sa tingin ko, hindi pa tito, masama ka tingnan mo ng mabuti ang baraha ni Mommy. Isa na lang ang kulang para maging straight flush. Hulaan mo, ang huling alas ng spades, nasa iyo ba o nasa kay Mommy? Siyempre nasa akin. Kailangan mong mag-isip ng mabuti kung gusto mo pa bang magpatuloy. Huwag kang magpanggap. Alam ko na nasa akin ang baraha mo. Palit card, oras na para tapusin ito. Huwag ka nang magsalita. Sa round na ito, lahat-lahat na ako. All in ako sa round na ito. Masumunod tayo. Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ano ang tawag sa panalong baraha. Spade 4. Ito ba ang sinasabi mo na panalong baraha? Paano nangyari iyan? Nasaan ang spade A ko? Saan napunta? Sabihin mo. Hinahanap mo ba ito? Imposible. Paano nangyari iyan? Nanloloko ka. Tito, may ebidensya ka ba? Paninirang puri ay doble ang bayad, ha? Ikaw talaga ang may kagagawa nito. Lin Tianlong, dapat mong tanggapin ang pagkatalo mo. Binabati kita, Chenrong, ang panalo ay Wow, asawa ko. Ang galing mo talaga. Si Xiao Bao ang may gawa. Talagang si Xiao Bao. Tay, wag ka nang magsugal. Kapag nakaupo ka na sa mesa, nagsimula na ang laro. Wala ka ng kontrol sa buhay o kamatayan. Alam ko. 10 sa 10. Talo. Ang mesang sugal ay isang walang ilalim na hukay na lumalamon ng tao. Ang panalo ay aksidente lamang. Ang talo, ang tadhana. Tawagin ang tauhan!
Opo, guro. Ikulong si Lin Tianlong sa Enforcement Bureau sa pinakamataas na antas at tratuhin ayon sa batas. Opo. Wag. Alam kong nagkamali ako. Maging maayos ka. Ginoong Jin, pakiusap, maging maluwag ka. Bitawan mo ako. Paulit-ulit kang nagtatakda ng mga bitag para sakta ng iba. Ilang inosenteng pamilya ang nasira ang tahanan at namatay. Wala akong kasalanan. Sila mismo ang mahilig magsugal. Ano ang kinalaman ko dyan? Nagdadahilan ka pa! Tiyak ang ebidensya. Mas mabuting maging maayos ka na lang. Ngayon, sumuko ka na. Baka may pag-asa ka pa. Ngayon, tatanggapin ko na. Talaga nga, ang lahat ng panalo at talo ay hindi basta-basta. Wala ring swerteng-swerteng nangyari. Noong nasa kasino pa tayo, naipit na tayo sa mga bitag na ginawa ni Tianba at Chuni na sunod-sunod. Kung hindi dahil sa tulong ni Xiaobao, nung gabing iyon, hindi na tayo makakatakas. Mahal, ipinapangako ko, hindi na ako magsusugal mula ngayon. Naniniwala ako sa iyo. Teka, Sabihin mo na! bakit ba? Kahit na ang galing-galing ng mga teknik ko, natalo pa rin ako sa kanya. Ang mga galaw niya ay katamtaman lang. Sa 3 laro, walang masyadong kahanga-hanga. Si nanay ko ang nanalo sa'yo. Iyan ang dahilan kung bakit siya magaling. Hindi ka kumbinsido? Hindi ako kumbinsido. Ang mga teknik mo ay talagang walang kamali-mali. Pero ang katawan ng tao ay may kahinaan din. Araw-araw akong nag-aaral ng pandaraya. Walang kapintasan ang aking pandaraya. Kung hindi dahil sa kanya, sana'y naging hari na ako ng mga manloloko. Mali ka! Ang iyong kahinaan ay ang iyong kasakiman na hindi mo namamalayan. Kasakimang hindi namamalayan. Iba ba ako sa ibang sugarol? Walang pagkakaiba. Kahit hari ka ng pandaraya, ang iyong pagkatao ay hindi nagbabago. Sa huli, ikaw ay matatalo ng iyong sariling kasakiman. Ang batang ito talaga palang aming guro. At wala siyang ipinagbago. Bata, sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ate Yan Xiaojin, dalhin ninyo siya! Oh, guro. Ang kanyang 2 kamay putulin at ipakita sa publiko. Maawa ka, patawad. Guro, ikaw talaga? Guro, bakit nandito ka? Sa katawan ng batang ito? Noong nakaraang buhay, nanalo ako sa karagatan ng huling piraso. Kasabay niyan, tinusok ng bala ang puso ko. Alam na namin yan. Pagkagising ko, napunta ako sa katawan ng batang ito. Ganoon ba? Isang sugal talo habang buhay. Paggising, pagsisisi ay huli na. Sa bagong buhay na ito, naisip ko na ang lahat. Guro. Xiaojin at Tian, tandaan ninyo. Ang kasakiman ay magdadala sa inyo sa kamatayan. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Kung maaari lang bumalik, hindi na ako sasakay sa barkong iyon. Guro. Naiintindihan na namin. Asawa, sina Xiaobao at ang 2 boss na ito. Ano ang relasyon nila? Para sa akin, hindi simpleng relasyon nila. Hindi ko rin alam, pero simula nung natalo ka sa sugal at nahuli, si Xiaobao ay nagbago ng husto. Kasalanan ko ito, tiyak na natakot si Xiaobao. Asawa, Mami, nagugutom ako. Uwi na tayo. mabuting bata, uuwi na tayo. Ajin Xiaoqian, huwag na ninyo akong ihatid. Guro, babalik ka pa ba? Hindi na babalik. Guro, kailangan mong bumalik palagi. Ang posisyon ng pinuno ng Tianmen ay laging nakalaan para sa iyo. Mabuti kung may tadhana magkikita pa tayo. Paalam, guro. Guro, Bakit kayo nandito? guro, hindi mo ba kami tinatanggap? Xiaobao, sino yon? Tatay, dumating ang mga kaibigan ko. Dumating na kayo. Bakit pa kayo nagdala ng kung ano? Pasok kayo at kumain na. Ang 2 kaibigan ni Xiaobao ay talagang hindi nahihiya. Ang aking sweet and sour ribs, mag-iwan naman kayo para sa akin. Para sa'yo. Kung hindi, kukuha ako mula sa mangkok, bigyan kita ng isa. Tama na ba? Walang problema. Ngayon, sapat na para sa lahat. Tara, cheers tayo. Cheers. Halika. Cheers.